Merry Christmas po sa lahat ng ating kapatiran at tagapakinig ng ating mensahe. At ngayon we are in Christmas season, kaya we have also Christmas series message. Ngayon, nilayon ko po na maging Bisaya para mas malinaw at makasabot kitang tanan, no? At sa mga nakikinig ng mensaheng ito, baka hindi nyo maintindihan ng full, but I bless you na ang kapuspusan ng banal na espiritu ay sumama sa inyo. Ang Christmas po ay galing sa salitang Christ at saka Mass. Ibig sabihin ng Christ, anointed one o pinili ng Diyos o tagapagligtas, Mesiyas. At ang Mass naman po, ang ibig sabihin ay mesa o worship. Kaya ang ibig sabihin po talaga ng Christmas ay Christ worship. Kaya every time po na sinasabi nating Merry Christmas, ibig sabihin we worship Christ. Kaya wala pong masama na magsabi ng Merry Christmas. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, sa mga kapatiran, Merry Christmas, sapagkat masaya tayo. Ibig sabihin Merry, masaya, na meron tayong Kristo sa ating buhay at si Kristo ang sentro ng ating buhay. Kaya masaya ang Pasko, hindi lamang tuwing December, but from January to December to whole year, buong buhay natin, masaya ang Pasko sapagkat ipinanganak si Kristo para sa atin. Ngunit ang title ng ating mensahe po ngayon ay ang Pasko ay ang katumanan sa saad sa Diyos. No? This past week po ay ako ay masama ang aking pakaramdam, kaya ako ay inuubo, sinisipon, no? Ngunit marami rin akong pagkakataon para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At in this season of Christmas, I realize na ito pala ay purpose ng Panginoon at plan ng Panginoon na tayo ay maligtas. No? Sa matag-abot nga Pasko, kasagaran, ang mahidumduman sa tao kanang mga Christmas lights, yung kahayag sa Christmas lights, na yung mga kalipay, parties, mga regalo, dahil ang mga bata mayroong mga exchange gifts at mga katawa, no, dahil may mga parlor games, of course pagkaon gyud na gyud na yung mga handa bisan gamay ra. Pero also ito rin ay family time, kaya maraming mga reunion o mga parties para sa mga friends, no, and relatives. Pero mga igsuon sa pananaw sa Diyos, ang Pasko dili ra pista o kalipay. Kini ang panahon sa kaluwasan sa tawo. No? Dili lang kini yano sa pagkapanganak sa usa ka bata, kundi kini mao ang nag-abot ang atong manluluwas. Wala gyud personal nga support kung kanus ipinanganak si Jesus, dili gyud na maga-support ang mga scientists, mga archaeologists nga December, kay wala gyud sakto nga oras o buwan. Pero kita nga mga Kristiyano, nadumduman gyud nato ang gugma sa Ginoo sa ato kinabuhi, no? Dili ra si Jesus pinanganak para sa handumanan baka nang ma-remember lang yun. Dili po. Kay siya na tawo, dili ra sa tradisyon. Dili siya na tawo aron sa selebrasyon tuwing December, pero siya na tawo aron makaluwas. Kana gyud ang great good news, no? So, pag maalala nato ang Christmas, gituman gyud sa Ginoo ang iyang saad nga luwason kita kay makasasala man kita. Kaya napakagandang balita at mag-celebrate gyud ta, no? So number 1 point, ang Pasko ay usa sa katumanan sa saad sa Dios, no? Nasaad ni kini sa mga propesiya sa Old Testament. Kaya ang Pasko dili ni siya aksidente. Dili kini kalitra nga plano sa Ginoo na ako'y bata nga ipinganak, dili ana. Sulod sa daghang katuigan, nagulat ang mga Israel sa Mesiyas, no? Kay nabasa man nila, pero
wala sila kaandam sa pag-abot kay abi nila ipinanganak ang manluluwa sa isa ka hari, kundi ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya lamang. Sa panahon nga hilom ang tanan, no? Sa panahon nga murag walay nagatubag, sa panahon nga murag hopeless kita, na kitay mga nga problema. Alam nyo, sa Silent Night, ingon pa dito sa kanta, Silent Night, holy, sa pirti ka, dulom, pirti ka, kalinong, na murag nag-isarak kita. Pero, didto may abot ang Ginoo. Amen? So, naagid ang plano ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon. Apan nga, dihang mo abot ang gusto ka panahon yun, nga ipadalag yun sa Ginoo ang iyang anak para sa atong kaluwasan. No? So salamat sa reminder sa ato nga naamatay kang ngit-ngit, na ay mga problema, wala tay pag-asa. Kanunay ang Ginoo mo abot gyud, naagid siya'y andam nga kaluwasan sa ato. Kaya walay aksidente mag-abot sa atong kinabuhi kay naana ang Ginoo nagplano at magtuman sa iyang mga saad sa iyang mga anak. Amen? So dili ang Ginoo dili nahuhuli, no? Dili siya advance, dili pud siya late, kundi sakto gyud ang Ginoo. Ingon pa diha, walay sayop ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa may atong sitwasyon, unsa may atong gibati, na ay hustong panahon ang Ginoo, na ay hustong lugar gyud pamaagi. Bisan pa si Mary, si Joseph, no? Dili sila muhawa didto, pero dahil sa gusto sa Ginoo nga moadto gid sila didto, mobalik sila didto sa ilang lugar. Kay didto gyud ipanganak ang Ginoo, napilitan gyud sila, no? So kana pod ang plano sa Ginoo, bisag murag napilitan kita, ngunay na mga problema mag-abot sa atong kinabuhi, no? Ayaw mo kaguol, mga igsoon, kay ang Ginoo naagplastar na gyud sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi, no? So tiwala sa mga kagubot sa kalibutan nga nangyayari ngayon sa kalibutan, mga kalisod, kapobrehon, o kagubot sa atong gobyerno, hilom nga musulod ang kaluwasan sa kalibutan. So salamat sa Ginoo, no? Kay naagyud tay manluluwas. Amen? So ang Dios tinuod sa iyang mga saad, mga igsoon. Wala gyud siya'y mga saad nga dili niya tumanon. No? Tinuod gyud siya nga Ginoo. Unsay sa atong kinabuhi murag hilom ang Ginoo, murag walay nahitabo, murag pabalik-balik ra ang atong mga sakit, mga problema, na mga luha, pasakit. Pero sama sa Pasko, kung ang Diyos mo saad, sigurado siya mutuman. Amen? Luwaton nako, kung ang Diyos mo saad, sigurado siya mutuman sa ato sa kanunay. Amen? Pangalawa, ang panganak o kapanganakan ni Jesus adunay tinaw nga tuyo. Meron siyang purpose. Merong purpose ang Ginoo. Unsa may purpose sa Ginoo nga ipinanganak si Jesus? Ayon sa Mateo 1:21, og siya magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mga igsoon, ang tunay na purpose at plano ng Panginoon sa buhay natin at bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko, para sa ano? Para luwason, umuluwas sa iyang katawhan. Kinsa maning katawhan? Kita. Gikan sa ato nga mga sala. No? Sala nga ato nga naa sa atoa, no? Original sin, no? Pero dahil sa gugma sa Ginoo, giplano na gyud niya, gisaad niya nga luwason kitang mga makasasala para dili kita muadto didto
sa impyerno. Kaya dili lang natawo si Jesus aron mahimong maayong magtutudlo, no? Si Jesus dili ra siya nag-abot para magtudlo sang mga kaayo kaning dili kini imong buhaton, kini dili nimo buhaton. Dili ra siya nag-ana dira sa kanang purpose. Dili ra siya maging teacher sang mga maayong mga butang, kundili lang aron magpakita og mga milagro. Pero siya natawo para makaluwas, no? Pinakita niya ang kanyang mga mirakulo, ang mga signs and wonders para ipakita sa ato nga siya gyud ang tinuod nga manluluwas. Kaya dili lang aron muhatag og tambag kundi dili kaluwasan pod, no? So yun ang purpose ng Panginoon sa atin, no? Dili ra aron muhatag og inspirasyon kundi kapasayloan sa ato mga kasalanan. Dili lang aron magpaayo lang ang atong kinabuhi kundi luwason gikan sa kamatayon, kay ang bayad sa sala kay kamatayon man. Ang tinuod nga problema sa tawo dili lang ang kapobrehon, dili lang ang sakit, dili lang ang problema sa relasyon sa pamilya, kundi ang tinuod nga problema sa tao ay ang sala. So dili mo kahadlok sa ng mga problema nga inyong mga gibati, kay dili kana ang tinuod nga problema at purpose o tuyo sa Ginoo para maluwas kita, kundi dahil sa atuang sala. Ang kaluwasan dili gikan sa tawo, gikan kini sa gugma sa Dios. Dili ni sa paging maayo, dili ni sa pagkaroon ng relihiyon, kay dili kita ang maoy miduol kay Kristo, kundi si Kristo ang anhi kanato. Amen? Siya ang dumating para sa atong kaluwasan. Wala tay gahom nga makapalapit sa Ginoo, kay ibulag man ta sa Ginoo, pero ang Ginoo ni abot para sa atong kaluwasan. Amen? At number 3, ang hustong tubag sa kapanganakan ni Kristo. Unsa may dapat response nato, kay alam naman nato na si Kristo ipinanganak, siya man ang atong maluluwas. Ang pagtuo o pagsamba. Ikaw ba na kay pagtuo kay Jesus? O sinasamba mo siya sa iyong buhay? Tanawa ang mga magbalantay sa karnero sa Luke chapter 2. Unsa may response nila sa nung nailahan nila nga na ay ipinanganak na manluluwas, katong great good news nga gibalita sa mga anghel. Unsa may ilay background, dili sila dato, dili sila mga ilitado o mga kilalang mga tao, dili pud sila perminti sa simbahan, pero sila ang unang nakadungog sa balita sa kaluwasan, no? Mga igsoon, wala gipili ang Ginoo para makakilala kita sa iyaha, kinsa kita. Pero dahil sa gugma sa Ginoo, nakarinig po tayo ng balita na si Jesus ang ato Kristo. Amen? Dili sa maayo kita, kundi dahil gipili kita sa Ginoo. Amen? Unsa ilang gibuhat nung mailahan nila ang Ginoo, naminaw sila. Dili nila binaliwala ang mensahe. Na ay mga tao sa panahon karon nga nakarinig na sila sa pulong sa Ginoo, pero dili sila maminaw. Dili sila mogtuo. Unsa ilang gibuhat?
misunod sila. Na ay mga tao maminaw ra sa pulong sa Ginoo pero dili sila musunod. Naa pa sila yung mga pagduwa-duwa. Pero kining mga tawo nga gipili sa Ginoo katulad ng mga magbalantay og karnero, mga shepherd, human nila maminaw, sila nisunod. So kana pod ang ato nga response. Dili ra tayong maminaw sa pulong sa Ginoo, musunod gyud ta at dili gyud ta magduwa-duwa. Unsa pa ilang himo, niduol sila kang Hesus. Kay Kristo man ang katubagan sa tanan. So duol kita mga igsoon kay Hesus, dili ta magduol sa mga kapatiran, sa mga tawo. Duol kita kay Hesus sa atong mga kalisod. Amen. Ug unsay ilang response, nagsimba sila, no? Nung nagdayig sila, nagpasalamat, niluhod sila, nag-recognize sila nga, Lord, ikaw ang amo Dios, ikaw ang among Panginoon. So iluhod nato sa Ginoo ang tanan, no? Atong mga problema iluhod nato, sambahon nato siya. Ibigay nato sa kanyang tanan, ibigay nato ang atong offering, ibigay nato ang atong mga talento, tanan ang atong kinabuhi sa iya. Pero dili na human diha, gipahayag pagyud nila sa ilang mga kakilala. Humuan nila mailhan ang Ginoo sa ilang kinabuhi, nagsunod sila, nagtuo sila, nagsalig sila kay Hesus, pero gihayag pud nila kini sa ilang mga kauban, sa mga tawo nga ang Mesiyas ipinanganak. No? Mga igsoon, ayaw na mo magduha-duha, no? Dili na ninyo ikomplikado ang tanan, no? Wala na yung mga ritual, kondisyon, tradisyon. Unsa man ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinasing-kasing na pagtuo o pagsimba kaniya. Amen? So I bless you in the name of Jesus, na naamoy kasing-kasing na magtuo sa Ginoo, mugsunod sa iya. Bilang konklusyon, daghan ang nag-celebrate sa Pasko karon. Bisag asa ka na ay mga party, videoke, handaan, exchange gift. Pero ang Christmas kung wala si Kristo, wala na'y pulos. Kung ang Christmas walay kinasing-kasing nga pag-worship sa iyaha, wala na'y pulos sa atubangan sa Ginoo. So, Christmas means Christ worship, no? So, every day is Christmas, no? So, hindi lamang ngayong Pasko, but after Christmas, sa kanila tapos na ang Christmas. Sa atin, hindi pa tapos ang Christmas, na ay pagsunod, pagsamba kay Kristo. Amen? Daghang mga kalipay, pero gutom sa ilang mga kasing-kasing o kalisod. Amen? Daghang mga regalo pero wala na may pagtuo sa tinuod nga totoong regalo, kundi ang regalo si Kristo. Si Kristo ang maging sentro ng iyong buhay. Kung naa kay mga problema, lumapit ka kay Jesus. Humingi ka ng kapatawaran. Kalinaw sa imong mga gibati, no? Paglaom sa imong kinabuhi. At bagong pag-asa, no? Sinugdanan, no? Sabi ng Matthew 11:28, lumapit kayo, kayong napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So muli, mga igsoon, Merry Christmas, at nawa ma-enjoy ninyo si Kristo araw-araw, at pagkatapos ng Christmas na ito, nawa mas lalo tayong lalago kay Jesucristo. God bless you.